Samantala, sa darating na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nakatakda niyang ilahad ang mga naging tagumpay ng administrasyon sa kanyang ikalimang taon ng panunungkulan. Ngunit ang ilang eksperto hindi kumpiyansa sa naging performance ng Pangulo sa iba't ibang isyu sa bansa. May balita si Iza Pineda. Ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. isinasagawa ngayon dito sa Quezon City ang Agenda Forum na sumusuri sa kanyang pamamahala at sa antas ng tiwalang kapubliko. Idinaos ang Agenda Forum kung saan nagpahayag ng pangamba ang ilang legal at policy experts ukol sa mga krisis na kinakaharap ng bansa. Naglabas ng kani-kanilang saloobin bago magsimula ang SONA 2026 sina Attorney Howard Calleja, isang constitutional lawyer, at Renato M. Reyes Jr., Pangulo ng bagong Alyansang Makabayan, partikular na sa latest update sa mga flood control project. Pinagdudahan ni Reyes ang kredibilidad ni Pangulong Marcos at iginiit ang mga nananatiling talamak na korupsyon at ang pagbaba ng public trust rating na nagpapakita na dapat panagutan ng Pangulo ang paghihirap ng publiko. Idinagdag pa ni Reyes na ang taunang SONA ay nagsisilbi lamang na salbabida upang mapanatiling gumagalaw ang administrasyon. Samantala, binigyan diin naman ni Calleja na ang resulta ng survey ay dapat magsilbing gabay para sa Pangulo upang magpatuloy at muling makuha ang tiwala ng publiko. Panawagan niya sa administrasyon na direktang tugunan ang usapin ng transformasyon at pagiging bukas lalo na sa paggamit ng pondo para sa flood control investigation at sa mga posibleng talakayan patungkol sa impeachment. Binalaan naman ni Professor Romel Banlawi, presidente ng Philippine Institute for Peace, Violence and Terrorism Research, na dahan-dahanang nawawala na ng pansin ang publiko sa issue ng flood control dahil sa bumababang trust rating. Hinimok ni Banlawi ang pamahalaan na huwag magdepende sa panandaliang ayuda. Diin ni Banlawi na magtuon sa trabaho hindi lamang sa ayuda upang magkaroon ng pangmatagalan na solusyon laban sa mataas na presyo ng bilihin. Binigyan diin ni Banlawi ang kahalagahan ng pagpapatupad ng mga frameworks sa pambansang depensa at kalakalan tulad ng proyektong Pax Silica. Kasabay ng babala na ang kabiguang isakatuparan ang mga ito ay maglalagay ng panganib sa strategic autonomy ng bansa. Anya, maganda na magkaroon ang konkretong kapakinabangan para sa Pilipinas. Idinagdag pa niya na ang SONA ay nagsisilbing damage control lamang upang magkaroon ng maayos na pagtatapos. Para sa EuroTV News, ako si Isa Pineda, sumasaksigaw sa bawat Pilipino.